Lalo pa pong tumaas po yung kwenta ng paglago ng ating ekonomiya, yung paglago po ng ating domestic o gross domestic product, GDP kung tawagin. Ito ay sa unang 3 buwan ng taong ito. Ang GDP ay ang ginagamit na sukatan sa paglago ng ekonomiya ng isang bansa. Pero sa kabila ng paglago na yan, marami pa rin daw Pilipino ang mahirap at walang trabaho. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang mga bagong tinatayong gusali, dumaraming bilang ng mga turista sa bansa at patuloy na pagpasok ng OFW remittances. Ilan lang sa mga indikasyon ng lumalagong ekonomiya ng Pilipinas. Sa unang 3 buwan ng 2013, naitala sa 7.8% ang paglago sa gross domestic product. Naungusan pa ng Pilipinas sa mga bansa sa East at Southeast Asia. Ito na ang pinakamataas na GDP growth rate na naitala simula ng manukulan si Pangulong Aquino. Ang GDP ay ginagamit na sukatan sa paglago ng ekonomiya ng isang bansa. Ito ang kabuuang halaga ng lahat ng mga serbisyo at produkto na naibunga ng isang bansa sa isang itinakdang panahon. It also indicates to us that we may now be moving along a new growth trajectory. Business confidence and consumer optimism fuel this growth. Kabilang ang manufacturing at construction sa mga umarangkadang industriya sa unang 3 buwan ng taon. Sa kabila ng magagandang numero patungkol sa ekonomiya ng bansa, hindi naman lahat nakikinabang. Ang bilang ng mga mahihirap sa bansa, halos hindi nagbago. Ayon sa NEDA, dagdag na trabaho ang kailangan para maitaas ang antas ng pamumuhay. Pero marami pa rin Pilipino ang walang trabaho ngayon. Pinulaan tuloy ng ilang kritiko ang administrasyon ni Pangulong Aquino at sinabing jobless growth daw na matatawag ang paglago ng ekonomiya ngayon. Si Jennifer Manalo halimbawa, mahigit 1 taon nang nag-a-apply pero bigong makahanap ng trabaho. Dahil siguro po walang mga ngayon, vacant position. Nag-extra ako sa bahay, sari-sari store. Sa datos ng National Statistics Office, nasa 7.1% ng populasyon ang unemployed ngayon. Bahagya lang mas mababa noong nakaraang taon. Nadagdagan naman ang underemployed o yung mga naghahanap ng dagdag oras sa trabaho kapalit ng mas malaking kita. Sa taya ng World Bank, kailangan ng Pilipinas na makalikha ng mahigit 14 million na bagong trabaho hanggang 2016 para maabot ang sinasabing inclusive growth, kung saan sabay na umaasenso ang mga mayaman at mahirap. Ang manufacturing at tourism, ilan lang sa mga industriyang may malaking potensyal daw na makalikha ng mga bagong trabaho. Sabi ng NEDA, nakakalikha naman ng trabaho. Ang problema, nadadagdagan ng naghahanap ng trabaho. If you look at the 2010 numbers to the present, you have quite a large number of jobs being created. The issue is that our population has been growing quite fast. Our labor force has also been growing at almost 1 million every year. And so the economy will simply have to create far more jobs than what we are creating right now. Sabi naman na ekonomisang si Dr. Victor Abola, huwag mainip dahil tiyak na may aabangang trabaho ang mga Pilipino. Sumusunod lang yung job creation sa pag-angat ng ekonomiya. Siguro at least 2 to 3 quarters, ang delay. Yung mga hindi nga graduate ng high school, mag-training sila sa TESDA o sa mga box schools, para meron silang konting skills. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.